sa bawat isa. Salamat po sa atin pong Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ay meron na namang pribilehiyo na mag-aral ng kanya pong salita. At ito po ay malaking kagalakan sa atin na tayo po ay magkaroon ng ganitong klase ng pribilehiyo. Marami sa atin pong kasalukuyan sa iba't ibang lugar ay patago ang kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero tayo po ay hayag, tayo po ay merong kalayaan na gawin ito. Kaya ito po ay dapat nating ipagpasalamat sa atin pong Panginoon. Salamat din po sa atin pong worship team sa panguna po sa atin pong pag-aawitan. Bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay humingi ng tulong sa atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa iyo pong kabutihan sa aming buhay, sa iyo pong pag-iingat sa nakaraang linggo. Salamat Panginoon sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na hindi nga po Panginoon nagmamaliw. Salamat Lord dahil kami po ay nakakatayo tulad ng amin pong inawit dahil nga po Panginoon sa iyo pong biyaya sa amin o Diyos. Sa bawat isa na nandito Panginoon, dalangin namin na matuto kami Panginoon sa amin nga pong pag-aaralan patungkol nga po Panginoon sa iyong salita, sa amin nga pong teksto na pag-aaralan o Diyos ngayon o Diyos. Meron man sa amin Panginoon sa kasalukuyan na pabiyahe pa lang papunta Panginoon dito, ang pandalangin ng pag-iingat Panginoon na ibigay mo nga rin po Panginoon sa kanila o Diyos. Tanging ikaw lamang ang mataas, ikaw ang mapapurihan Panginoon sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng atin pong series ng pag-aaral ng Armor of God. Nandun na po tayo sa final 2 na pieces ng Armor of God. At ang atin pong teksto ngayon ay nandun na po sa huling bahagi, Ephesians chapter 6, verse 17. No, dahil ito po ay isang verse lang, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at kung hindi po ito kalabisan, ay basahin po natin mula verse 11 hanggang 17 para tayo rin po ay mapaalalahanan din nung kabuuhan, nung kalasag na pinag-aralan po natin in the past Sundays. No? So, Ephesians chapter 6, verse 11, simulan po natin sa verse 11 and then mag-highlight po tayo doon sa atin pong teksto ngayon, verse 17. Sabay-sabay po nating basahin sa kanya-kanya po nating version. Sabi po dito, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of darkness, against the spiritual forces of wickedness in heavenly places. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. At ito po yung ating teksto sa umagang ito. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa. So, bago po tayo magsimula sa atin pong dalawang maikling punto sa umagang ito, kasi last 2 na tayo, no, bigyan ko lang po kayo konti ng historical background, ito pong pagkasulat ni Apostol Pablo ng Ephesians chapter 6. So, si Paul po ang sumulat nito at during nang sinusulat to ni Apostol Pablo, siya po ay nakakulong sa Roma. So, siya po ay naka-imprison sa Roma at ito pong epistle ng Ephesians ay isa doon sa tinatawag po nating prison epistles kasi nga nasulat to ni Apostol Pablo, siya po ay nakakulong, no? Along with Philippians, Colossians, and Philemon. No? So, ito pong sulat ni Apostol Pablo ay naka-address doon sa Church of Ephesus. Ito po ay isang major city sa Asia Minor. Sa kasalukuyan, ito po yung tinatawag nating modern Turkey. No? So, ito pong Ephesus, wherein naging kolonya po ito ng Roma during the time ni Apostol Pablo, ay kilala po sa kanilang commerce, idolatry,
at especially doon sa kanilang Temple of Artemis or Diana. So during that time, ito po ay kabilang doon sa 7 wonders of ancient world, no? So ito rin pong Ephesus, kung titingnan natin yung kanila pong ang sitwasyon spiritually, ito po ay dark place pagdating sa spiritual na mga bagay. Bakit? Ito po ay punong-puno ng mga occultism, occult practices. Diyan din po makikita yung iba't ibang practice ng pagmamagic at nandyan din po yung mga idol worship. Mababasa po natin sa Acts chapter 19 verse 9 to 20 yung kung gaano ka-dark, no, spiritually ito pong Ephesus. At yung mga mananampalataya po dito sa Ephesian Church ay hindi lang po humaharap sa spiritual problem, kundi po sa cultural oppositions ng kanila pong pananampalataya. Dahil nga po ito pong Ephesus ay napakayaman ng kanilang kultura at sometimes nako-compromise ng mga kultura nito yung pananampalataya ng mga Kristiyanong nandito po sa Ephesus. At dahil sila po ay kolonya or nasakop ng Romano, ay kung lalakad ka doon sa Ephesus, makikita nyo doon maraming Roman soldier. At ito po yung ginamit ni Apostol Pablo na halimbawa na kung saan available or visible sa paningin ng mga taga-Ephesians, at the same time, visible din sa sitwasyon niya dahil siya nga po ay nakakulong. Sabi nung ilang mga nag-aral, habang daw sinusulat to ni Apostol Pablo, ay merong dalawang gwardiya or merong gwardiya nagbabantay sa kanya, tinitingnan niya yung mga suot nito pong mga Roman soldier, no? So, ang mensahe po na gustong sabihin dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya dito po sa Ephesus ay even though ako ay nakakulong, even though physically ako ay nakatanikala, no, yung tunay na laban natin bilang mga mananampalataya ay hindi physical. Ang tunay na laban ng isang mananampalataya was spiritual. Not against sa Roman Empire, but against kay Satanas, no? Sa puwersa ng kadiliman. Ito po yung naisabihin ni Apostol Pablo dito po sa mga mananampalataya sa Ephesus. At ito po ay isang pagpapaalala, hindi lamang po sa kanila, maging po sa atin pong kapanahunan, lahat po ng mananampalataya, na yung spiritual warfare ay totoo, hindi po ito haka-haka lang, hindi po ito gawa-gawa lang ng mga pastor, hindi po ito gawa-gawa ng mga apostol. Ito po ay totoo at it's still ongoing until sa panahon po natin ngayon, no? At mapagtatagumpayan lamang natin itong bagay na to, hindi sa pamamagitan ng sarili nating mga kakayahan at kapangyarihan, but by relying only and only on God's power. Sa kapangyarihan lang ng ating pong Panginoon. At yun yung naisabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Though sila ay taga-Ephesians, though sila ay takot na takot sa mga Romano, no? Ganoon din sa ating pong kapanahunan, no? So, at dahil diyan, ito pong armor of God na kanyang sinabi po dito sa Ephesians chapter 6, starting from verse 11 up to verse 17, ito po ay matatawag nating essential gear. Ito po ay essential. Ito po ay mahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Ito po yung ating gear against saan? Sa forces of darkness. Ito po ay laban pagitan ng light and darkness. At of course, kung tayo ay isang soldier, hindi pwede na sasabak tayo sa isang labanan na wala tayong armor. Sasabak tayo sa labanan na wala tayong dala-dala, sarili lang natin, no? Ngayon, nung nakaraang mga araw po, nakaraang linggo, yung atin pong pinag-aralan, si Paul po ay nag-focus doon sa mga defensive pieces noong armor, no? Ilang armor po 'yon kung naalala nyo, yung na-discuss na natin. Meron na tayong 4. Nakasuot na po ba sa inyo yung 4 na 'yon? Tingnan nyo nga yung katabi mo, nakasuot. 4 na, no? Meron na lang tayong 2, yun po yung final pieces. At kung titingnan natin yung 4 na 'yon, yung previous na pinag-aralan natin, naka-focus po 'yon sa defensive, okay? Sa protection, no? So, balikan natin saglit lang yung unang 4. Una is yung belt of truth. Okay? Ito po ay patungkol sa sincerity and commitment po noong katotohanan na nagmumula sa Diyos. Pangalawa is yung breastplate of righteousness. No? Ito ay patungkol sa pamumuhay na mayroon pong kabanalan sa ating pong Panginoon. Ito rin ay tumutungkol kung paano tayo ginastify ng ating pong Panginoon pamagitan ni Kristo Jesus. Pangatlo is yung shoes of the gospel of peace.
yung sapatos na pagiging handa sa pamamahagi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. At lahat ng mga mananampalataya dapat ready to share the gospel of Christ. And last but not the least, yung pang-apat is the shield of faith. Sabi po dun sa verse na binasa natin, ito yung panangga natin saan? Sa mga flaming arrows of the devil. At ngayon, tayo po ay nandun na sa huli. Kung titingnan po natin, yung una is defense pa rin. Ito yung final defense na ibinigay ni Apostol Pablo. Ito yung magpoprotekta dun sa pinakamahalagang bahagi ng katawan ng isang tao. Na kapag ito wala, sa mga pulis, pag ito yung talagang tina-target, tama po ba? Brother Vic, no? Tina-target yung ulo, no? Kasi pag yan ay tinamaan, tapos ng laban, no? Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo dito, yung final defense natin, which is the helmet of salvation. And last but not the least, ito po yung nag-iisang weapon of attack na binanggit ni Apostol Pablo. Lahat ay nakafocus kung paano dedepensa ang isang mananampalataya, pero ito pong huli, ito naman yung ating weapon of attack, which is offensive natin. Ano po yun? Ang sabi po dito, sword of the Spirit. At we hope and we pray na pagkatapos po nating itake lahat or i-remind tayo nito pong full armor of God ay bit natin to. Suot-suot po natin to, no? So, simulan po natin dun sa una, yung last or final defense, which is, ang sabi po dyan, the helmet of salvation. Or the mind's protection, yung protection sa atin pong ulo. No? Kung atin pong pag-aaralan na mas malalim, yung pagkabanggit po ni Apostol Pablo dyan, doon sa verse 17, ang sabi dyan ni Apostol Pablo, tingnan po natin, sabi niya po dyan, and take the helmet of salvation. So, though hindi natin masyadong napapansin, kung atin pong titingnan, yung verb na ginamit ni Apostol Pablo doon sa mga naunang pieces ng armor of God, ang unang mga ginamit ni Apostol Pablo doon is having. Tama po ba? Sabi niya po doon sa una is, verse 14, having girded your loins with truth. Next, having put on the breast of righteousness. Pangatlo, having shod your feet with preparation of the gospel. So yung ginamit na verb ni Apostol Pablo doon is having. Kung atin po daw itong ire-represent doon sa isang sundalo, ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo, itong belt, itong breastplate, at itong, ano po yung isa? Yung shoes, sa isang labanan, yung isang sundalo, hindi yan pupunta sa labanan, isusuot niya pa lang itong mga bagay na to, tapos siya siya pupunta sa labanan. Or ayan na yung labanan, tsaka niya palang isusuot yung belt, tsaka niya palang ilalagay yung kanyang panangga sa katawan, at tsaka pa lang siya magsisintas ng sapatos at biglang tatakbo, no? So, hindi daw ganon. Ang isang mananampalataya or isang sundalo, nakasuot na daw po yun. At yun yung gustong sabihin dito ng Apostol Pablo. Kaya ang gamit niyang verb dito is having. But take note, mula po doon sa shield of faith, helmet of salvation, as well as the sword of the Spirit, ang ginamit niya po doon is take. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Meron pong mga sundalo, minsan iniiwan nila yung helmet nila kapag walang laban. They are at rest. Yung kanilang tabak ay hindi nila hawak-hawak. Yung kanilang shield ay binababa nila, siguro mabigat. At hindi daw dapat ganon ang gawin ng isang mananampalataya. Kaya ang sabi niya, you should take it. Nandyan na yan. Binigay na sa atin ito. Nung tayo ay naligtas, meron na tayong salvation. Ang dapat mo na lang gawin ay isuot yung helmet na yan, ihanda ang tabak at itaas yung shield. Bilang mga mananampalataya, hindi daw dapat tayo at rest. Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo sa simula pa lang, we are against, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness. Meaning, yung battle daw po natin is ongoing. May nakita na po ba kayong sundalo na nandoon sa labanan, biglang naghubad ng helmet, nagpahinga muna, binaba yung kanyang shield? Wala po, tama po ba? Kaya ang sabi na Apostol Pablo dito, you must take the helmet of salvation. Sa isang military gear ng Romano daw po, ito pong helmet is yung pinaka-vital.
Yan po yung pinakamahalaga. Kung makikita nyo yung picture, yan po yung itsura niya. Kasi it protects yung central command, which is, sinabi ko kanina, kapag yan po ay tinamaan, tapos na ang laban. May nakita po ba kayong sundalong lumalabang walang ulo? Pwedeng merong siyang tama sa katawan, pwedeng napana siya, but still, lumalaban siya. But once na yung kanyang ulo ay tinamaan, tapos na ang laban. Ganon din daw po sa isang mananampalataya. No? Ito pong, spiritually speaking, itong helmet of salvation, ito yung tinitira ng kaaway natin. Ito yung talagang, kung merong dart, merong bullseye, yung ulo natin. Ano ba yung trabaho nito, helmet of salvation? Ito po yung assurance natin ng atin pong relasyon sa atin pong Panginoong Hesus. Yung ating assurance na tayo po ay ligtas na, that whatever happens to us, tayo po ay pupunta sa gloria ng atin pong Panginoon. This is not just the act of salvation, sabi po din ni Apostol Pablo. Sabi po diyan, but certainty and hope of ultimate deliverance and victory. Sa pamagitan po ng atin pong Panginoon. It protects yung mga mananampalataya, yung isip ng mga mananampalataya mula doon sa gawa ng kaaway. The devastating attacks ng atin pong kaaway. At ito po ay hindi lang basta gawa-gawa ni Apostol Pablo, hindi lang to basta imahinasyon ni Apostol Pablo habang nandun po siya sa kulungan. Ito po ay nakaprophesy sa Isaiah chapter 59 verse 17. Ang sabi po dyan, ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin yan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa atin yan. What we need to do is to take that up. What we need to do is kunin natin at itaas natin at gamitin natin isuot natin. Sabi po dyan, He put on righteousness as breastplate and a helmet of salvation on his head. Dito po, Paul is asserting that protection God Himself wears in battle is graciously provided for His children. Nandyan na yan, hindi po yan gawa-gawa lang ni Apostol Pablo. Our hope of eternal life is our spiritual defense against doubt. Imagine po natin yung isang soldier na nandun siya sa mainit na labanan and bigla siyang nagkaroon ng doubt sa kanyang sarili na yung order ng king niya ay hindi katanggap-tanggap or nag-doubt siya sa dapat niyang gawin. What will happen? Anong mangyayari? Mapupuno siya ng takot, mapupuno siya ng doubt sa kanyang katawan. No? At ito po yung tinitira sa atin ng atin pong kaaway. Ito po yung ginagamit ni Satanas para tayo po ay pabagsakin. Ito yung mga question sa ating isip, totoo bang ligtas ako? Are you really saved? Totoo bang pinatawad na ako ng Panginoon sa aking mga pagkakasala? Totoo ba na kaya kong makarating doon sa kaduluduluhan sa tulong ng ating pong Panginoon? Totoo bang maliligtas ako ng aking Panginoon? Totoo bang ililigtas ka ng Diyos mo? Yan po ang ginagamit ni Satanas, no, bilang panira, no, sa atin po bilang mga mananampalataya. So ano po yung pinoproteksyonan nitong helmet of salvation? Ito po yon, yung assurance ng atin pong kaligtasan. Sure po ba kayong ligtas tayo? Sabi nga po ng amen, yung sure na ligtas ako. Amen. At suot natin ngayon yun. No? Pag sinabi nating assurance of salvation, ito yung settled conviction that we are secure in Christ. Whatever happens sa atin. At itong helmet of salvation na sinabi po ni Apostol Pablo dito, ito po ay impenetratable, no, helmet that allows us to fight without paralyzing. Hindi tayo matatakot, hindi tayo magkakaroon ng doubt. No? So ano pong application na pwede nating makita dito? So, una, ito po yung problema na dumarating sa atin. Doubts about our eternal standing cripple us, our courage and effectiveness. If we lack assurance, we cannot fight with conviction. Kung meron tayong doubt, kung meron tayong pag-aalinlangan doon sa pinananampalatayanan natin, doon sa Diyos na nagligtas sa atin, matatakot tayo, ano mangyayari? Pwedeng, di na tayo magbasa ng Bible. Totoo ba yung mga sinasabi niya? Ano po yung solution? We must take, sabi po dyan ni Apostol Pablo, must take or appropriate the full confidence that our salvation is complete, secure, future guaranteed. We fight not for salvation, but from salvation. Di tayo lumalaban sa kalaban para lang tayo ay maligtas, kundi ligtas na tayo. Okay?
At yung paglaban natin ay mula doon sa kaligtasan na binigay sa atin ng atin pong Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:8, "But since we are of the day, let us be sober, having put the breastplate of faith and love, and as the helmet, the hope of salvation." So ito po yung paalala ni Apostol Pablo. Hindi lang po sa mga mananampalataya sa Epeso, sa Thessalonica, or sa kanyang pang mga sinulatan, kundi maging sa atin po. Suot nyo na po ba yung helmet? Napakahalaga po niya, no? Pag nagdadrive po kayo, magsuot din kayo ng helmet, ha? Talagang merong logic, kaya kailangan magsuot ng helmet yung mga nagmumotor. Kasi yan yung dapat natin protektahan. Pangalawa pong punto at panghuli, ito po yung pangalawang, yung huli na piece nung armor of God na sinabi po ni Apostol Pablo. So sabi po dyan, basahin po natin, "And sword of the Spirit, which is the word of God." So ito po yung only offensive weapon na ibinigay po o sinabi po ni Apostol Pablo doon sa entire armor na binigay po sa atin ng Panginoon. At tayo pong mga Kristiyano, ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo, hindi tayo dapat maging passive lang, na tinatanggap lang natin yung attack ng kaaway. Binigyan niya rin tayo ng offensive power to what? To target, to be aggressive combatant, no? Na lumaban doon sa gawa ng kaaway, no? So, kung titingnan daw po natin, ito pong sword na ginamit dito ni Apostol Pablo, yung gusto niyang sabihin na sword is yung Makaira. Ito po yung maliit na sword na nakalagay dito. In case na yung malaking sword ay hindi kailangan, or yung malaking sword ay mawala, or yung battle is close combat, meron pong yung mga Romano ay meron silang maliit na tabak, no? Na pwede lang gamitin sa close combat, no? At ito po ay ginagamit hindi lang po pang-depensa, kundi ito po ay ginagamit to what? To be aggressive, no? To pierce yung kanilang kaaway. Spiritually, ito pong weapon na ito na sinabi po ni Apostol Pablo requires the believer to be in close proximity to the enemy schemes. Ano pong ibig sabihin nito? Mahirap labanan yung kalaban na hindi mo kilala. Tama po ba? Mahirap lumaban doon sa kalaban na wala kang kaalam-alam doon sa kalaban mo. Sabi ni Apostol Pablo, we should know kung ano yung mga scheme ng kaaway. We should be familiar doon sa yung kanyang ibinabato sa atin. At paano natin malalaman yun? We should read yung salita ng atin pong Panginoon. So that tayo ay sabi po dyan, we are ready to deploy a direct, a precise, and strike of Scriptures. Mahirap na tayo ay walang alam sa salita ng Diyos, hindi natin alam kung paano tayo lalaban. Because ang sabi ni Apostol Pablo, ito daw pong sword ay sword of the Spirit. Ito pong sword of the Spirit na sinabi po ni Apostol Pablo dito, meaning, ito po ay weapon galing saan? Sa banal na Espiritu. Ito po ay empowered by the Holy Spirit. Sabi po dito, its identity is then specified, which is the Word of God. Ang Greek word daw pong ginamit dito is rhema, which is, ang ibig sabihin po nito ay spoken word or utterance. Hindi po ginamit yung word na logos, which is the whole Scripture, kundi, ang sabi po dyan, specific, timely, powerful application of Scripture to particular situation. Kaya napakahalaga na meron tayong alam na mga verses. Napakahalaga na meron tayong mga background knowledge, meron tayong alam na mga binasa natin before at minimemorize natin yon, that in case na meron pong sabihin yung kaaway sa atin, meron pong ibato yung kaaway sa atin, meron tayong sagot. Isa pong good illustration dito and perfect example na makikita natin sa Biblia ng paggamit nitong sword of the Spirit ay mula mismo sa atin pong Panginoong Hesus. In Matthew chapter 4, mababasa po natin yan, particularly 1 to 11, siya po ay tinukso. Ilang beses? 3 beses siyang tinukso. Okay? Pero hindi po siya nahulog sa tukso. Malinaw po yun, ha? Yes, ang Panginoong Hesus ay tinempt, pero hindi siya na-tempt. Malinaw po yan. No? So po, anong ginawa ng atin pong Panginoon dito? Nung si Satanas ay pinipilit siyang ma-engage into debate. Si Satanas ay pinipilit siyang mahulog doon sa kanyang dirty schemes. So ginawa ng atin pong Panginoon, nag-respond siya sa pamamagitan ng
sword of the Spirit. Sa pamamagitan po ng mismong nakasulat sa banal na kasulatan ng ating pong Panginoon. Sabi po doon ng kaaway, if you're really the Son of God, gawin mo ang tinapay yan. Gutom na ang ating pong Panginoon. 40 days. 40 nights siyang nag-ayuno doon sa wilderness. Nang sinabi ng ating pong Panginoon, kinote niya yung Deuteronomy chapter 8 verse 3, hindi lang sa tinapay, buhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng ating pong Panginoon. At mas naging matalino yung kaaway. Ang sabi ng kaaway, if you are the Son of God, sabi dito, throw yourself down. Magpakitiluhul ka nga dyan. Siguro ililigtas ka naman ng mga anghel. Pero sabi ng ating pong Panginoon, ano sabi ng ating pong Panginoon? Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Kinote niya po yung Deuteronomy chapter 6 verse 16. So meron siyang alam doon sa salita ng ating pong Panginoon. And last but not the least, sabi ng ating pong Panginoon, sabi po ni Satanas, lahat ito ibibigay ko sa iyo if you will bow down and worship me. During that time, hindi pa nakasangla ang sanlibutan kay Satanas nung nag-fall ang tao. Kaya ang sabi ni Satanas, sige, bibigay ko lahat sa ito if you will fall down and worship me. Ang sabi ng ating pong Panginoon, be gone, Satan. For it is written, worship your God, siya lang, wala nang iba. At dito po, sa pamagitan po nitong sword of the Spirit, na-counter ng ating pong Panginoong Hesus, lahat ng lies, lahat po noong, even si Satan, alam niya na ito ay Son of God. Even si Satanas, may alam din po sa Biblia. Kaya nga yung tanong niya, doon kay Eva, totoo ba na sinabi po ito ng Diyos? Ganong katriki si Satanas. At kung wala tayong alam doon sa kanyang dirty schemes, doon sa kanyang paano siya gumalaw, paano siya umatake, mahuhulog po tayo doon sa kanyang mga tactics. So ano pong application natin dito? Yan. Yan. Ito po yung gamit nito pong weapon na to, nitong sword of the Spirit. Sabi po diyan, to use the sword of the Spirit, one must know the word of God thoroughly. Minsan, epekto ng katandaan, talagang nakakalimot tayo. So, meron po akong ito ko lang to, strategy ko, magdala ka ng Bible. And para kung hindi mo maalala yung gusto mong sabihin, para hindi ka mamali, buksan mo yung Bible mo mismo. Basahin mo mismo yung Bible mo. Okay? Especially kapag nakakalimot, naalala ko nung kabataan ako, marami akong talagang kailangan mag-memorize ng napakaraming verses. Pero pag umiidad tayo, minsan nakakalimutan natin. So isang strategy ko doon, magdala ka ng Bible. Sa cellphone, merong Bible dyan. And every time nakakalimutan mo yung exact verse, basahin mo. Sa panahon natin, mas maganda. Bakit? May Google na. May ChatGPT na. Search mo, ano ba yung sambang verse ito? Yan. And then basahin mo aloud. That's the word of the Spirit. Sabi po dyan, to use the word of the Spirit, one must know the word of God thoroughly. Of course, hindi lang basta alam natin na basahin itong mga bagay na to. Hindi lang basta ito ay memory test. Hindi lang basta ito, kabisado mo lang siya. Dapat alam mo anong ibig sabihin itong mga bagay na to. Alam mo kung ano yung gustong sabihin ng mga verses na to. Sabi dyan, so that the Holy Spirit can bring the right word or rema ang gamit po dyan. To mind in the moment of attack. Tulad po ng sabi po sa John 14:26, sabi po dyan ni Juan, sa John chapter 14, sabi dyan, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sabi ng Panginoong Hesus, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Have you ever been in a situation na parang merong kang situation at inaalala yung verse, tapos biglang out of nowhere, parang hindi ko naman kinabisado to pero lumabas sa akin. Or parang nabasa mo before at biglang nabalik sa'yo. Sa pamagitan po yun ng banal na spirito. Sabi po dyan, a soldier must train rigorously with his weapon. Yung mga sundalo po, yung mga Romano po, kapag sila po ay walang ginagawa, sila po ay nakaupo lang or walang battle, yung kanilang mga espada nung ginagawa nila, hinahasa po nila yon during na walang battle. Para pagdating nung battle, dumating yung battle, hindi po mapurol, hindi matatawa yung kalaban na pag-slice nilang ganun, wala namang effect sa kanila. So hinahasa nila hanggang sa mas maging matalim. Ganon din daw po yung ginagawa dapat ng isang mananampalataya. Okay? Hindi na natin hihintayin na dumating pa yung pagkakataon na tayo ay susubukin, tapos doon pa lang tayo magme-memorize ng verse.
Doon pa lang tayo hanap, sabi dito. Teka. Okay. Sabi po dyan, the Christian must diligently study and memorize Scripture. One day at a time, 1 month at a time, hanggang ma-memorize natin. No? Hanggang parang inherent na sa atin yung mga verses na yon na ginagamit natin every time na tayo po ay aatakihin ng atin pong kaaway. Sabi po dito, ano po yung target nitong weapon natin? Hindi to basta mag-slice ka lang dyan. Hindi to basta sasabihin mo lang tong verse na to para ipasikat dahil ka-memorize mo. Hindi lang para sabihin mo tong verse na to para maka-offend ka ng ibang tao. Kundi ito ay ginagamit natin saan? To cut down the lies, deceptions, and errors of the devil. Ito po yung mismong gamit nito. Pag may narinig ka na sinabi ng isang tao na ganito, mahal ng Diyos ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dapat magmahalan din kayo dahil sabi ng Biblia ay, so bakit you're telling us na parang full of hate yung iyong sinasabi sa amin. Meron pa nga taong kung ganon. Na sasabihin nila, dapat tanggap nyo kung sino kami, pero anong sinasabi ng Biblia? Dapat meron po tayong pang-counter sa mga bagay na yun. At kung wala tayong alam sa Biblia, wala tayong alam sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay oo nga, no, God is love. Sige, tanggapin natin kung anong yung kanyang sitwasyon sa oras na ito. Ano yung kanyang identity na gusto niyang ipalabas sa kanyang sarili. At marami pang ibang mga lies and deception na sinasabi ang kaaway, na seemingly sa unang rinig natin ay tama. Pero pag inaral natin at ibinangga natin sa salita ng Diyos, hindi pala yun yung sinasabi ng atin pong Panginoon. Sa tithes, nalala ko yung isa kong kausap nung nakaraan, we're talking about tithes. Yung tithes ba ay talaga bang nag-transcendent until sa atin pong panahon? Though siya ay sinabi pa sa Malakay chapter 3. At kung hindi ka equipped ng salita ng ating pong Panginoon, anong sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon, pwede kang ma-fall sa mga sinasabi ng mga tao na to. Sila ay nag-aral din. Inaral din nila kung ano yung sinasabi sa Bible. Inaral din nila kung ano yung mga actually, yung iba dyan mas alam pa. Sabi nga, even Satan, alam kung anong salita ng ating pong Panginoon. So we should equip ang ating sarili. Bakit nagbibigay tayo ng emphasis dito sa bagay na to? Because ito pong battle na to, tulad po ng sabi ni Apostol Pablo, ay totoo. Itong battle na to ay nangyayari. Kung hindi po tayo magiging maingat at kung hindi po tayo magti-take ng offensive attack, ay mananatili itong mga lies na to at marami pang malalaglag or mabibihag yung kaaway dito. No? So sabi po dito, the word's philosophy, nawala. The words philosophies, our own fleshly desires, and Satan's accusations are all destroyed when struck by the authoritative, God-breathed truth of Scripture. No? Alam naman natin na ito po ay galing mismo sa ating po Panginoon. It is the only weapon that can expose the inner thoughts and intention. Sabi po sa Hebrew chapter 4 verse 11, basahin natin. Sabi po dito, for the word of God is living and active and sharper than a two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Ganun daw po talim ito pong sword of the Spirit na sinabi po ni Apostol Pablo, or yung ating offense na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Summary lang po natin, sabi po dito, yung last defense na meron tayo is the mind of protection, which is the helmet of salvation. Second is the battle's weapon, which is the sword of the Spirit. Kala niyo po tapos na ako, no? Nasa challenge na ako. Intro pa lang po yun eh. Yan, sabi niyo parang masyadong mabilis si Pastor. Yan. Ano pong implication nito? Gusto ko pong dito ako matapos. I want to end with this. Let us summarize yung implication po nung lahat nung armor of God doon sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ito ba ay sapat lang na malaman natin? Ito ba ay sapat lang na ito ay isuot lang natin? No? So, unang implication po, ito po ay para sa spiritual awareness natin.
No? So Christian must recognize that there's a real battle or struggle. Their real struggle is spiritual, not merely physical or emotional. Yung battle bilang isang mananampalataya ay spiritual, hindi lang po ito kung ano yung nararamdaman natin, kung ano po yung ating emosyon. The enemy's attack come in the form of, una, temptation, deception, discouragement, and distraction. At kung nararamdaman po natin lahat to, tayo po ay nakakaranas ng temptation, tayo po ay nakakaranas ng deception, tayo po ay nakakaranas ng discouragement or ng distraction, we are being attacked by Satan. We are being attacked by our enemy. That is the reason why we need to take up the full armor of God. Pangalawa, para po tayo ay magkaroon ng daily readiness. So ano po ito? Yung command po sa atin dito ni Apostol Pablo in verse 11, sabi niya dyan, put on the full armor of God. It is available. Andyan na yan eh. Anong gagawin mo? Isuot mo na lang. At dapat yun ay isuot natin. Yun yung command sa atin. Pag sinabi nating put on, since the battle is ongoing, constant preparation po yan. Lagi mong suot, o constant na lagi mong suot ito. We must live daily in truth, in righteousness, in faith, and the Word of God. Not only kapag dumating yung mga crisis, pag dumating yung mga problema. No? Pangatlo, na implication po nito pong full armor of God is magkaroon tayo ng dependence sa atin pong Panginoon. Dependence doon sa kakayahan ng atin pong Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo dito, kung aakyat tayo konti sa verse 10, actually, yung theme nitong chapter 6, nagsimula siya sa family relationship. Okay? Di natin sinasabing doon nagsimula yung problema, ha? So, pero ang sabi niya sa verse 10, finally, doon niya tinapos yung kanyang pagtuturo about sa relationship sa family, pati sa masters and slaves. Sabi niya sa verse 10, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. And paano natin magagawa yon? Hindi iniwan ni Apostol Pablo basta-basta na maging strong kayo sa Lord. Ang sinabi niya, you should put on or suotin nyo yung full armor of God. Nang sa ganon, kayo ay mai-equip ng strength ng atin pong Panginoon. Because human strength will fail. Human strength fails. But we all know, God's power equips believers to, sabi ni Apostol Pablo dyan, to stand firm, na manatili tayong nakatayo kahit anumang ibigay sa atin ng kaaway. Pang-apat na implication na pwede nating makita po dito is hindi lang tayo merong defensive power against Satan, against his dirty schemes, against doon sa kanyang flaming arrows na ibinabato niya sa atin, but we also have offensive attack sa kalaban. No? The armor protects defensively, but the Word of God allows us or allows the believers to what? To fight back. Wala namang isang sundalong pupunta sa laban tas gaganon lang siya, no? Tatanggapin niya lang lahat nung ibabatusan yung kalaban. So since this is a battle, binigyan tayo ng atin pong Panginoon ng chance to strike back sa atin pong kaaway. Christians should not only avoid sin, but also advance God's kingdom by sharing the gospel ng atin pong Panginoon. Yung mga lies na sinasabi ng kaaway dito sa mga tao na to na nanatili sa kadiliman, kailangan po natin yung labanan. And last but not the least, no, for community and unity ng church. Sabi po dito, Roman soldier fought in best formation. Kaya nga po sila halos nasakop nila yung halos kalakihan ng Asia. Dahil napakagaling po nila. Pag sinabi pong Roman soldier, kinakatakutan po yan. They have the best formation. Likewise, tulad po ng sinabi ni Apostol Pablo, tayo pong mga mananampalataya ay magiging malakas if we are together in faith and in prayer. Kasi tinapos ni Apostol Pablo ito pong armor of God in verse 18. Mababasa po natin diyan. Anong sabi niya diyan? With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. And with this in view, be on alert with all perseverance and petition for all the saints. Sabi po dyan, the armor of God or the armor imagery, yung pinakita sa atin ni Apostol Pablo na parang isang Romano, ini-encourage tayo na maging spiritual united
and magkaroon ng mutual support sa body of Christ. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na amin pong natanggap sa umagang ito. Tunay nga po na ikaw po ay dakila sa aming buhay. Salamat dahil kami po ay binigyan mo ng mga bagay na ito, Diyos, bilang isang mananampalataya, na hindi kami manatili, Panginoon, na sitting duck sa harapan ng kaaway, kundi kami po ay merong ang kakayahan na itong mga ibabato ni Satanas sa amin, Panginoon, ay maproteksyonan kami. At the same time, we can attack, Panginoon, offensively, Panginoon, sa kanya pong mga gawa sa amin pong mga buhay. Nawa nga po, Panginoon, sa aming buhay ay matutunan namin, Panginoong, isuot ang full armor of God. Matutunan namin, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay magamit, Panginoon, bilang mga mananampalataya. Na lumakad kami, Panginoon, dito sa mundong ito, na suot-suot itong mga bagay na ito, Panginoon. Ito po, Panginoong, mga katotohanan na tinuro mo, Panginoon, sa amin sa mga nakaraang linggo at gayon din po, Panginoon, sa linggong ito, Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus.